sa akin yun. So, kasi minsan nga naman, di ba, yung mga anak natin, di ba, minsan, kailangan natin tiisin minsan, kailangan niya mahirapan. Di ba? Kasi pag masyado mo siyang in-spoil, palagi, lahat ng gusto ibibigay mo, ganyan. So, ang tendency po, tendency pa nga, pag may mga dumating na problema, babaksa ka agad sila, hindi sila magiging matibay. Okay? Kaya nga po, ang gawin nga po natin po sa ating mga anak, talaga ilapit po natin sa Panginoon. Amen. And then let the Lord actually train them. Okay? Gagamit siya ng mga instrument para po sa mga anak natin, sa mga apo natin, sa mga pamangkin natin. Gagamit po siya. Okay? Just like that, because ayun ang gusto ni Lord. I-admonish at saka i-discipline po yan so that they will learn at lalo po siyang mapalapit sa Kanya. Kaya tumagal po ako ng ganito sa community because, yung pong pag-nurture po sa akin ang community, which is galing po kay Lord yun. Ginamit po ng instrumento po yung ating community para maging ganito po ako. Okay? So, as a child of God, di ba, kailangan natin na gusto natin na we are in the presence of our parent kung bata ka pa. 2 years old, 3 years old, where's mama, where's papa? Diba, kung nasan si inay, nasan si tatay, ganyan. Gusto mo siyang kasama, di ba? So, ganun din po tayo, di ba? So, we need to be always in the loving presence of God. So, kailangan niya yung parang bata, kailangan palagi kang nasa presensya. Gusto mo yung nasa presensya ng Panginoon. And, yun nga po, yung pong ating corporate worship, in our prayer, andyan siya eh. Gusto niya lagi niya tayong kausap para lalo mo siya makilala. Ganun po yung bata eh, di ba? Ang bata po, mas gusto niya kasama yung parent niya. Ayaw nga niya humiwalay eh. Lalo na kung mas mula nung sa simula, ikaw yung kasama. Naalala ko yung anak ko po yung bunso. Isa po yung breastfed po siya. Kaya hindi siya iniiwanan ng wife ko kahit siya pumunta. Hindi siya iniiwanan kahit po nagtotok siya. Kasama namin sa ugol pa hanggang sa maging 3 years old na ganyan. Ayaw niyang humiwalay sa kanya. Ayaw niyang humiwalay. So, kita ko talaga na very, very bonded talaga yung relationship namin. Kaya lagi kasi namin siya kasama eh. And yun yung gusto ng Panginoon sa atin. Na talagang magiging bonded tayo kay Lord. Hanggang sa makilala natin siya ng lubusan. Okay, sa John 4:23, true worshiper will worship the Father in spirit and truth, and indeed, the Father seeks such people to worship Him. Okay? And kasama din po yan yung pag-aaral ng mga salita, pag-small group, kagaya po ng ginagawa po nyo na ngayon. And of course, iniintindi po natin sila. Iniintindi tayo din ng Panginoon. Nurtured. So Proverbs 4:20, my son, pay attention to my words, incline your ears to my saying. I-incline mo yung kaya sundin mo yung mga bawat mga itinuturo. At yun ang gusto ng Panginoon, di ba? Like for us, masaya-masaya tayo sa mga anak natin. Sinusunod tayo. Naniniwala po talaga ako sa minsan merong talagang malambing sa mga anak. Like, meron kasi mga anak ng mga malambing eh. Pero pare-pareho mo silang mahal. Pantay-pantay yung pagmamahal mo. Di ba? Pantay-pantay. Gusto mo lahat sila. Bigyan mo ng equal. Pero iba yung talagang, iba yung tingin mo sa palagi sumusunod sa'yo. Madaling utusan. Di ba? And then palagi naglalambing, palagi kang kinakausap. Tapos ikaw palagi yung tinatakbuhan, ganyan. Parang mas close ka sa kanya. Unlike doon sa ibang anak na parang lalapit lang sa'yo pag may kailangan sa'yo. Tapos wala na, hindi ka na makakausapin, hindi mo na mahagilan kung nasaan ganyan. Kaya isa, parang hindi nga 420 ba? 21? Di ko na nabibigyan na rin ng pansin. Pero yung mga tao na pinipavor ni God, ito yung mga tao na, sumusunod sa kanyang mga salita, sumusunod sa kanya, nag-uubay.
Okay? And then, sa Hebrew 10:25, kasama na rin po yun, yung po pag-attend po natin sa ating mga assembly. And congratulations po sa inyo ngayon na every Sunday talagang hindi po talaga kayo nawawaglit sa ating services sa Panginoon. Okay? And of course, kagaya nga po sinabi ko, as a Hebrew, child ano of yun? God, we have to accept correction. Okay? Hebrew? From 10:17, accept correction and you will find life. Reject correction and you will miss the road. Kaya nga po minsan talaga may mga tao na may mga kakilala po ako talaga pag kinukorek na, tinatama na ng magulang. Kasi 27 years na po kaming kasal ng aming asawa. Sana all. And marami nang tumira sa amin. Kasi malaki po yung pamilya po namin pareho eh. Pamilya po namin, kami po, 8 po kami magkakapatid. Mas marami kami, And then, 10 pangalawa po kami. ako. So may mga nakikitira po sa akin ng mga kapatid ko nung nandito na ako sa Manila, even though meron na akong asawa. Sila Judith, medyo mas marami po sa amin. 14 po sila, tapos may ampun pa yung nanay niya, hindi 15. Mas marami nga. Okay. Tumira din po sa amin yung kanilang yung mga kapatid niya. Tapos nung bandang huli, yung mga naging pamangkin niya, ganyan. Tapos, ayun po, meron pa nga instances na yung anak ng mga pamangkin niya, minsan pinapatira po dito sa amin. Tapos yung minsan, yung mga kapatid ng pamangkin niya sa nanay, which is wala po kaming relationship sa kanila, pinapatari na rin po sa amin. Kasi sabi nga po namin talaga, binigyan tayo ni Lord ng malaking bahay. So, kailangan magamit naman to and then ilapit natin sila sa Panginoon. And then dito po, na-learn ko po na may mga tao po talaga na may mga kasama po kami ng mga sumunod sa kanila, sumunod po doon sa mga sinasabi po namin, lumapit sa Diyos, mag-attend sa Lord's Flock, na ganyan, huwag silang pasaway, huwag silang agad mag-boyfriend, mag-girlfriend, ganyan, para po maging straight sila sa nakapokus sila sa pag-aaral. Yung iba sumunod, yung iba naman po, talagang pasaway. Ganyan, talagang pinipigilan na po namin, ganyan. Ganun pa rin po. Hanggang sa, sumama na po, nakisama na, ganyan. Hanggang sa nagkaanak na rin po, may nagkaanak, nakisama na doon sa kanyang boyfriend. Tapos, ayun po, nung bandang huli, nagsisisi siya kasi batang-bata pa kasi siya, nakipag-relasyon na, nakisama na ganyan. Buti na lang po, nagpakasal na hindi pero they're living miserably, tapos nagkaanak na lang po, pati yung mga anak naman nila, yun naman yung mga inaakay namin niyo para maging maayos yung buhay. Ganyan. Kasi iba, hindi po talaga marunong tumanggap ng corrections. Malalaman na lang po nila pag nagkamali na, hinaan ko na. Okay? Kaya po minsan, pinababayaan na lang po namin. Kasi para, wala ka nang gagawa eh. At least, sabi ko na kung ano yung tama. Pero ganun pa rin eh. Okay? And then we need to be, of course, disciplined followers. Okay? Proverbs 20 verse 7, the just walk in integrity, happy are their children after them. So, yan, yung pong ating 10 core values, napaka-maganda pong disiplina yan. Kung talagang iha sa buhay po natin. Pagmula po sa pagmamahal sa Panginoon, pagmamahal sa kapwa, magkaroon ka ng integrity, magdala ka ng mga lost souls sa ating gawain. So, marami po. Sama po yan sa mga discipline natin, yung ating pagdarasal, yung ating pag-worship, prayer time, pag-journal. Sama po yan doon sa mga discipline. And maybe, if we are experiencing something na hindi natin gusto, na inaalaw ng God, which is yung kagaya ng senior ko po sa inyo kanina. Accept correction. Talagang makikita po natin na baka merong ginagawa, may itinatama ang Panginoon sa'yo. Okay? So,
My advice is be just like little children. Ah, na magtiwala po tayo sa Panginoon. Are we all Okay? children of God? Magtiwala po tayo because yun po, we are actually very, very precious to God. And magtitiwala po tayo kahit ano man yung mangyari. Amen. Alam po ninyo, siguro napanood po ninyo ito nung sa isang GA na pinag-share ako ni Sor. Isa pong kasi sabi nga po na general manager po ako doon sa isang multinational company, yung Danfoss. Danfoss is a very big companies na sa Europe, sa Denmark. Pag pumunta ka doon, para sa Ayala o San Miguel dito sa Pilipinas, kilala lahat sa Denmark na pag pumasok ka pa lang, pag sinabi mo sa immigration officer na taga Danfoss ka, kilala na, dire-diretso ka na. So, ganun ka lang, kasikat yung Danfoss doon sa Denmark. And may office po dito sa Philippines, ako po yung nag-manage. So, yung po Pwede mag-apply, pagiging sir? head ko po dito, managers ko po dito is because sinod din po yun eh. Kung kukwento ko po sa inyo kung paano ako napapromote, medyo pati ako na-amaze eh kung paano nagkaganon. Pero ganun pa man, may mga setback din po na nangyayari. Kasi nga po, nagkaroon po ng reorganization or structuring po sa company namin 2 months ago. So, sabi po nila na ang mag-handle na ng bawat companies yung mga divisions ng Danfoss. So, medyo hindi po nyo maintindihan to, pero ibig sabihin yung mga nasa management position ng bawat country i-eliminate na. Oh, Lahat po ng mga general or country managers wala na ng posisyon. Hello. So, ibig pong sabihin, wala ng trabaho. Yun po yung nangyari po dito sa aming company. Ako naman po, last November last year, I turned 60 years old. Diba? 60 years old na po ako. 60 And na this pala si coming sir, parang next 30 week, lang. Magsi-61 na po ako. Wow. Sabi ko nga, well, okay na sa akin to. Sabi ko, Lord, okay na po sa akin to. So parang ako Retired na bata, pala eh. Lord, okay na po sa akin to kasi Ay, ako pwede nga eh, naman po 30 na yung ako anak ko. mag-retire na. Naka-ready na po ako. Pero 30 na si Arnel. dito po sa Pilipinas, 30 na si Oliver. pwede Ay, po si Oliver magtrabaho pala hanggang ang 65 years old. 27 si 65. Arnel. So ako naman po, okay naman po sa akin. Sa naka-ready na naman Ako po 14 na yung bunso. sabi ko, mag-retire na lang ako ganyan. 14 na si Chris. Pero sabi ko kay Lord, paano ba yan? Wala, ikaw yung May 40.